Magandang araw po mga kabarangay, kababayan, kapwa ko Pilipino, nasa abroad man kayo o nasa Pilipinas. Binabati ko po kayo ng magandang araw, umaga, tanghali, gabi. Anumang oras nyo po ito ma-view. Sana po kung mabaview nyo po ito, i-like nyo naman para naman matulungan ang channel ko na mag-grow. Paki-subscribe na rin. Ako po ay isa doon sa mga sinasabi ni Bisdak Pilipinas, na nakabili lang ng cellphone, nag-vlog na. Wala naman akong laptop. Cellphone lang ito ang ginagamit ko. So hindi ako makapag-review para sa inyo o bigay sa inyo ng mga video ng iba. Video ko lang. Kaya komentaryo ko lang ito. Alam nyo naman po sa saligang batas, ang no hold bar itong pagkokomentaryo, lalo na tungkol sa kapakanan ng bayan. Shout out po doon sa mga nag-likes, yung Hernandez Clan, mga kaibigan ko. Sana subscribe po niyo ang aking channel at sana po subaybayan nyo rin pong iba kong mga vlogs. Kasi yan naman po, ito naman ay informasyon lang, mga marites. Pero sobra sa marites kasi totoo naman. Hindi ito fake news. Ang source po ng contents ko ngayon ay yung GAA, DBM. Yung GAA po, ayan ay ginawang batas ng mga congressman. 2022, nag-request ang congressman ng 2.066 billion. Billion po yan, hindi million. Baka nagkakamali po tayo yung billion at saka million. Ang billion ay 3 zero pa yan bago pakalampas ng million. Pag kayo ay gumawa ng mga figures. So, malaking pera po yan, 2.066 billion. At yan ay naprobahan din ng Kamara na gagastusin ng travel expenses ng Kamara, ng speaker, sa mga travel niya. Okay. Ang gusto ko lang mong i-emphasize dito na yung batas na yan ay batas. Nirequest nila yan eh. So dapat, at saka may patakaran po sa batas na yan, na kapag nirequest mo yan, meron kang mga programs of mga projects na dapat mo siyang gawin sa loob ng isang taon. At gagastusin mo yung perang yan, 2.066 billion, sa loob ng isang taon. Eh may nag-vlog po ngayon na booking sila. So anong nangyari? Nag-react ang Kongreso. As in, sila ay sinisiraan. Alright. Kung palagay ng sinisiraan kayo, nagtatanong lang naman yung tao, yung si Ka Eric. Ngayon, ang gusto nyo, tanggalan ng franchise yung TV station. Na wala namang kinalaman doon. Sabi nga, bago naman nag-umpisa yung program na yan, meron silang disclaimer na wala silang paraan para i-hold ang komentaryo ng isang tao na pinalabas nila sa TV. At saka yan pala, sabi ni Attorney Roque, no hold bar yan yung komentary, lalong-lalo na sa kapakanan ng bayan. At kayo namang mga politiko, huwag kayong balat sibuyas. Kaya nga kayo dyan nandiyan sa pwesto nyo para maglingkod hindi para supilin ang karapatan ng mamamayang Pilipino. GAA, okay, balik tayo sa GAA. 2.066 billion. Billion billion. O sinertify ngayon ng accountant nyo sa Kamara na ang nagastos nyo out of 2.066 billion ay 39 million. Million lang
within a year from January to October. December na ngayon. Saan yun na yun? Meron pa kayong 2 billion, mahigit, na natira. Meron pa kayong 2 billion na pera na natira. Dapat, hindi kayo nagre-request ng sobra-sobra na travel expenses. Hindi nyo pa naman gagastusin. Dapat napakinabangan ng taong bayan yan. Mga project, dapat iniisip ninyo yung kapakanan ng taong bayan, hindi yung kapakanan ng inyong pamilya. Hindi kapakanan ng inyong mga kireda or mga ano, kung ano-ano man na personal ninyong pangangailangan. Pangangailangan ng taong bayan, kaya kayo nandyan, hindi kayo amo. Naglilingkod kayo sa bayan, kami ang amo nyo kung mga taxpayers. Kaya dapat, hindi kayo magbalat sibuyas dyan. Pag nasita kayo, galit kayo, patatawag nyo yung nagsalita o nagkomentaryo tungkol sa paggastos nyo sa pera. Saan nyo dinala yung 2 billion? Ayan, halimbawa nandiyan pa sa inyo, na kay speaker pa. Nasaan yun? At saka yung sukli, yung sabi nila na 40 million, pagpalagay natin, i-round up natin sa 40 million ang nagastos ng Kamara sa travel expenses ni speaker at sa kanyang mga entourage. Meron pa rin natitira na 2.26 million. 40 million lang nagastos nyo eh. Saan yung ngayon? So, pinahamak nyo ang sarili nyo. Nagbigay kayo ng figure through your accountants na ang nagastos lang ng speaker 40 million. Ang budget niya ay 2.066 billion. Ang ginastos lang ay 40 million. May natitira. May natitira na 2 billion 26 million. Pag kinestyon kayo ng taong bayan, na yan ay lehitimo namang karapatan ng taong bayan, dahil yan ay pera ng taong bayan, ng mga taxpayers. Hindi nyo pera yan. Pagka kayo ay nag-request ng budget nyo, gastusin nyo. Di ba, nag-ugat yung issue tungkol sa 125 million na ni-request ni BP Sara kay PBBM na granted naman yan. Granted binigay sa kanya ng 125 million para labanan ang masasamang loob. Yung mga nagre-recruit sa mga estudyante, dinadala sa bundok, pinahahawak ng baril. Labanan, patayin ang mga sundalo, mga mabubuting tao, mga negosyante, susunugin ang mga equipments, susunugin ang mga building pag hindi nagbigay sa kanila ng revolutionary tax. Yun ang ginawa ni kaya nga pagpaunlad ng Office of the Vice President. May mga satellite offices buong Pilipinas. Pinunduhan niya yung NTF-ELCAC. Ngayon ang dami nating issue. NTF-ELCAC. Ang daming improvement sa countryside ang NTF-ELCAC. For your information, mga senador, mga congressman. Naku, naalala ko naman itong congressman idol ko. Napakagaling nitong investigador Pulis ito dati. Tapos, makikita mo, siya mismo ang hindi nakakaintindi pala ng batas. So, supilin niyo ang SMNI. Tatanggalan nyo ng franchise. Kuyang congressman na dating police, para kipa at nag-aral ka magpulis. Kung ikaw naman pala ay hindi mo naman ginagamit yung pinag-aralan mo. Daig ka pa ng simpleng Pilipino, simpleng mamamayan na nag-iisip. Televised kayo nationwide, worldwide.
yung hearing ninyo sa Senado kontra SMNI. Napikon kayo dahil sa sinabi nung isang anchor na nagastos niyo yung 1.8 billion. Which is, kung mali man yun, tinatanong na naman kayo kung saan napunta. Saan nyo ginastos. Ngayon, pinahamak nyo ang sarili nyo. 40 million lang pala ang nagastos nyo. Magdi-December na ngayon. Meaning, meron pang natitirang 2 million mahigit. 2 billion. 2 billion mahigit ang natitira. Sa gaan ninyo. Saan nyo yan ngayon? Ibalik nyo yan ha. Ibalik nyo yan mga congressman sa Kabanang Bayan. Dahil yan ay pera ng taong bayan. Hindi nyo pera yan. Ibalik nyo yan. At kung gagastusin man ninyo yan, di imbestigahan nyo ang sarili nyo kasi December na si BP Sara, kumpara natin kay BP Sara. Binigay ang budget niya, yung saro niya, ay December na. Mid-December na. Talo kayo ni Sara. Kasi si BP Sara, mayroon na talaga siyang program. Kaya siya nag-request ng 125 million para doon sa mga programa niya na pending. Kasi, walang budget Ngayon, nagbigay ng budget naman yung best friend niya, si PBBM, 125 million. Hindi ngayon, siyempre, gahol na sa panahon. Ginastos niya ngayon ang 125 million sa tama. NTF-ILCAC, mga project na NTF-ILCAC, project ng mga DepEd, project ng OBP. Mahiya kayo, mga alam mo naman yun, Mr. Dating pulis Alam mo yun Bakit ka nagmamaang-maangan? Karapatan mo ba na supilin ang mga mamamayang nagtatanong? Dati kang pulis alam mo kung paano maglumaban sa mga kumakalaban sa gobyerno. Sus, dati kang pulis, sayang. Hanggang ngayon pala hindi mo pa alam ang ginagawa mo. Pero yun mo, susupilin mo yung iniimbestigahan yung sa kamera yan iniimbestigahan o yung sa kamera, sa inyo yan. Ang gagaling nyo mag-imbestiga. Totoo, meron kayong karapatang mag-imbestiga in aid of legislation. Hindi yung in aid of suppressing the expressions which is protected under the Constitution. Mali kayo. Nagpasalamat ka pa kay Castro. Bakit? Kasabwat ka na pa ni Castro? Nagpasalamat ka kay Castro dahil binigyan ka ng islat na makapunta dyan sa kamera para makapagtanong. Tanong ko lang magkano kaya? Ay, nako. Idol kita pero nawala ang amor ko sa'yo. Ito naman. Pinahamak mo, Congressman Suarez, ang iyong sarili. Congressman Gigi Suarez. Kaya meron ka palang plunder May case ka ng plunder. Non-billable yan. Plunder yan. Nasa ombudsman yan. O kung gusto nyong saan ko nakuha ang siyempre sa balita kasi balitang sa usapang kalye lang naman to balita kung yung chicken nyo sa ombudsman ang kaso mo Mr. Suarez hanggang ngayon nagtatago ka dyan sa parliamentary immunity nagtatanong ka kontra sa isang tao sa mga sinasabi ng tao ang mukha mo kulapol pala ng dumi. Gusto mo murahin kita? Bawal daw, sabi ng YouTube at saka Facebook Baka tanggalin, baka bawal magmura dahil meron tayong tinatawag na community standards na hindi pwedeng gumamit ng mga unsavory words. Pero hindi ko talaga maiwasan. Hindi ko maiwasan.
Silent na lang ang pagmumura ko. O, yun. Lumapit-lapit ka nga dito at kumbaga sa gurumuson ko ang pandok mo. Ang dami mo palang kulapol sa sa mukha. Branded ka by then BRRD na involved sa drug. Hindi mo nga malinis-linis yung probinsya mo eh. O di ba dyan sa probinsya mo, maraming nahuling mga droga, sinakay sa van, deliver sa Manila. Naglilinis-linisan ka, kulapol naman ang mukha mo ng putik. May plunder case ka, asikasuhin mo yan, wag yung mga nagtatanong in aid of, sabi nyo, iniimbestigahan nyo. Siyempre, ang purpose naman ng Congress inquiry, yung investigation ninyo, in aid of legislation. Sinusuppress nyo yung constitutional right ng mga ng mga tao. No hold bars pagka nagko-comment ka ng sa at hindi ka naman nagbibintang, kaya nagtatanong tatanong lang naman At saka karapatan namin na malaman dahil pera ng bayan 'yan. Bawat Pilipino, mahirap man o mayaman, kapag kumain ka sa Jollibee. Mahirap ka. Meron kang 200 pesos, nandiyan po yung VAT. Bibili ka ng bigas, mahirap ka. Kakain ka sa maghapon, 3 bis maghapon. May VAT po yung bigas na yan o kaya yung mayroong yan, bago naman makarating yan sa palengke. Dinadala yan ng isang sasakyan ng mga traders. Sasakyan yan Ang sasakyan gumagamit ng diesel, gasolina. May VAT yan. Bumili ka nga ng gasolina na walang VAT. Walang tax. Ako, dati, mahilig akong manghingi ng ng resibo pag ako yung nagpapagasolina. Nagsabi si Tatay Digong, wag na kayong magbayad ng buwis. So, alam mo naman ang mga negosyante na may-ari ng gasolinahan, pag hindi ka huminga ng resibo, i-declare nila na wala silang benta. Di ba? Parang hindi ka bumili. Meaning, wala silang tax doon. Yun. Isa yun sa mga, dati mahilig ako maghihingi ng resibo. Sabi ko nga, ito pang tulungan natin ang gobyerno. Kasi pagpagawa ito ng kalsada, mga tulay, mga pier. Uy, nabanggit mo ang pier. Nabanggit ko ang pier, Madadaig pa ba ang achievements ni PRRD, yung build program? No? Kung saan lang, kung ano-ano lang topic ang ating tinatalakay. Doon tayo pala sa sa GAA. Connection naman ito Kasi yung administrasyon ngayon, hindi mo pwedeng ilayo doon sa dating administrasyon kasi nasanay na tayo ang Pilipino ng tahimik, less ang drug. Siyempre, sinasabi nyo, maraming namatay sa droga. Kung pulis ka, o ikaw, Mr. Policeman ng Congress, dating pulis, nasa operation ka ngayon, huhuli ka ng isang drug addict, ay kargado ng droga yung ulol na drug addict na yun. Walang pulis-pulis sa akin. Wala. Ngayon, draw tayo. Bago naman makabunot yan pag pulis ka payag ka ba na ikaw ang maibaon sa lupa? Bawal daw magmura Pero hindi ako papayag kung akong pulis na ako ibabaon sa lupa. Ibabaon ko siya sa lupa bago siya makabaril sa akin, babarilin ko siya. Yan, human rights violation. Sabi ninyo, human rights violation ba yung pagtanggol mo ang sarili mo?
Human rights violation ba yun? Meron tayong tinatawag na SOP, Standard Operation Procedure, yung shoot when you are shoot upon. Wala na po yun. Pagka tinutukan ka ng baril ng puputok yan kasi ayaw nilang mahuli ng yung mga drug addict o kaya drug pusher o kaya hindi mo maintindihan yan, Mr. Dating Police. Nasa congressman na ngayon, nasa kongreso na ngayon. Payag ka ba na babariling ka? Uuunahan mo na siya. Justified naman yan Self-defense yan. Sabi nga ni Tatay Digong pag nasa operation ka at legal naman ang operation mo, kumpleto ka ng mga pre-ops, at meron na marami kasing klase yung arrest. May dalawang klase pala yan, arrest without warrant at saka arrest with warrant. Nakita mo siya nakikita mo na nagdi-distribute ng droga magtatawag ka pa ba ng backup? Magtatawag ka pa ba? Nakita mo ba sa sarili mong mata na gumagawa siya ng krimen? Violation of the law? Tatawag ka pa? Siyempre, instinct yun ng isang polis. Tatanungin mo siya, oy. Teka. Nagbibenta ka ng droga. Polis ako, hinuhuli kita. You are under arrest. Ay bumunot ng baril. Di ba? Pag-aari ka ng gobyerno, isa kang otoridad, isa kang agent of authority. You have to stand your feet, Mr. Policeman. Yung mga hindi nakakaintindi ng human rights, no? Ang self-defense ay iba sa assault. Iba po yun. Kapag pinagtatanggol mo yung sarili mo, sabi ng Tatay Digong kung nalalagay sa panganib ang iyong sarili, ang iyong buhay, anong gagawin mo? Instinct po yun. Barilin mo na siya bago ka mabaril. Ano, ako tanga? Pero hindi pa ako nakabaril ng mga ganyan. Dinadaan ko lang sa pabilisan ng salita. Isang lang yan Oy, nagbibenta ka ng huwag kang tatakbo. Tumakbo ka, mas mabilis ang bala ko. Sharp shooter ako. Pwede kitang patamaan sa katawan. Pwede kitang patamaan sa hita. At pwede kitang patamaan sa in between your eyes. Mamili ka. Susuko ka o hindi ka susuko. Kaya pagka bumunot ang baril, pak! Doon ka na, mamimili ka na doon, nakatutok na yung... May baril siya nakita mo, may bumubukol sa sa baywang niya Pag bumunot, ano bang... Gusto ko talaga magmura. Okay naman talaga. Okay naman. Namu. Bago ako malibing, ikaw muna ililibing ko. Yun. Yan. Yun. Mr. Policeman ng So, balik ulit tayo doon sa gaan ninyo. Kayo ang nagpasa ng batas. 2.66 billion. Billion 2 billion and 66 million. Ang nagastos nyo, according to your certified accountant, yung certified nagastos ninyo, according to your accountant, 40 million. Pagpalagay na, round up natin. May tira. Travel expense yan 2 billion and
around 20 plus million. Nasaan yan? Tinatanong ko lang. Nasaan yan, Mr. Suarez, na kulapol ang mukha sa dumi dahil meron kang plunder case? Mr. Suarez, sagutin mo. Sagutin mo, ipatawag mo ako sa Congress. Tapos sasabihin ko lang sa inyo, I invoke my right to self-incrimination. Hindi nyo ako maano. Pero sasabihin ko na kaagad, ang source ko ay doon din sa ginawa nyong batas. GAA. Yun ang source ko. Kayo ang gumawa ng batas eh. Ba't mo patatanungin halimbawa kung saan ang galing aking source? Yung GAA, kayo mismo ang gumawa niyan, batas yan. For 2023. Ginawa niyo ng 2022. Ngayon, nanghihingi na naman kayo ngayon. Hindi pa tapos, nanghihingi na kayo ng 1.4 billion. Dapat, kung gagawa kayo ng batas, sumubra man kahit kaunti. Halimbawa, ang nagastos nyo ngayon ay 40 million. Hindi gumawa kayo ng batas na 100 million lamang. Kaya parang pagpalagay na may, kung siyempre, may pang-merienda naman kayo. Saka mayroong pang-bayad sa hotel. O kaya, meron kayong travel expenses na 100 million. Wag na yung 2 billion. Ang laki noon. Sus, 100 million is maybe suffice to finance your travel. Hindi nyo naman pala ginagastos ang pera Nasaan na? Balik nyo yan Yes or no? Babalik nyo hindi? Yes or no? Balik nyo yan. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kaya kunyari pa, nagagalit kayo sa broadcaster. Ang kakapal ng mukha ninyo, Mr. mga congressman. Kaya nga, ngayon branded kayo ng dating Pangulo na the most rotten institution in the Philippines. Congress. Baguhin na po natin ang Constitution, mga kababayan. Bumuto pati tayo ng maayos. Hindi yung binigyan lang kayo ng 5 kilong bigas bubuto niyo na Huwag ganun. Huwag ganun po. Hindi yan sustainable. Meron pong nasa Biblia yung parable na sa Biblia na Meron daw kasing kwentuhan ko lang kayo ng kaunti. Merong isang matanda na nasa isang pier. Nagbibingwit siya ng isda. Bibingwit. Kakahuli siya ng madami. Ito namang nakatingin lang na tamad. Nakatingin lang siya. Tay, matanda na kasi yung itong bata pa ito at malakas ang katawan. Tay, dami mong isda nahuli Pwede bang makain ng isa kasi gutom na ako? Okay. Binigyan niya ng isda para yung naawa siya doon sa nagmamakaawang standby. Binigyan ng isda. Nakakain ngayon, nabusog nga yung tamad na tambay. Kinabukasan, nagutom na naman siya, punta naman siya sa pier. Nakita naman niya yung nagsisikap na matanda. Nagbibingwit na naman ng isda. Ang dami naman huli. Nanghingi na naman siya. Binigyan ulit siya. Kinabukasan, nanghingi ulit siya. Pang-4 na araw. Nagutom na naman siya. Pumunta siya sa sa pier. Sabi ng matanda, o ito, bingwit. Yan ang mga pain. Mangisda ka para ikaw araw-araw makakakain ka. Yun. Give me a fish, I ate for a day. Teach me to fish, I ate for a lifetime. Hindi yung 5 kilo lang. Congressman Speaker, 5 kilo. O ngayon, sa isang pamilya na 5 tao, wala pang 3 araw yan. 5 kilo. 3 araw, pakalipas ng 3 araw, nasaan yung 5 kilo mo ulit? Dapat bigay ulit. Pakalipas ng 3 araw, 5 kilo ulit.
isang 5 kilo ulit. Hindi na kayo natuto mga congressman. Pahambog kayo, puro kayo pakitang tao. Puro kayo publicity. Ang gawin nyo, hindi ako congressman, hindi ba ako dudunong-dunungan eh. Pero ayon sa Biblia, yung parable na, ayon doon sa aking naikwentong parable na yun, gumawa kayo ng batas, no? Ng kapaki-pakinabang para sa mamamayang Pilipino na sustainable. Hindi yung 5 kilo lamang. After 3 days, ubos na. Di ba? In aid of legislation ang pagtatanong ninyo. Yung pala, ang pagtatanong nyo ay para supilin lamang yung pamamahayag o kayang komentaryo ng isang tao tungkol dyan sa mga ginagawa ninyong kabulastugan. Bakit kabulastugan? Ay napag-alaman ng mamamayan na ikaw pala, Mr. Suarez, na kung makatayo ka sa sa rostro mo eto, ako ay naninindigan na may integrity ang ganun-ganun. Ang kongreso sinisiraan ng ganito, ganyan. Kami ay mga kurakot. Totoo naman. Bago ka, Mr. Congressman, pumuna ng mukha, ng dumi ng mukha ng iba. Tingnan mo muna ang sarili mo sa ombudsman kung natapos na ang kaso mo, plunder. Isudip. Pinahamak nyo ang sarili nyo. Ang batas na ginawa ninyo, nagkumay kayo ng budget, 2,066,000,000. Ang nagastos nyo, magdi-December na, ayon sa certification ng inyong accountant, 40 million. Shout out po doon sa mga nag-like po. Paki-like po itong video ko. Mga kaibigan, mga kababayan na makakapag-view nito. Kasi hindi naman po ito paninira sa sa mga kongresista eh. Binibigay ko lang po sa inyo ang informasyon na makikita ko yung hindi po ninyo nasubaybayan si Bisdak o yung si Harry Roque o yung ibang mga yung hearing diyan sa kongreso tungkol sa mga prangkisa daw ng yung purpose pala nila noon sirain ang credibility ng SMNI o kaya ang net ng TV station na yan. Na ang gawa lang naman ay mag-disseminate ng information sa mga nangyayari sa ating bansa. Mali ba yun? Nasasaktan kayo kasi totoo naman na kurako talaga eh. The most rotten institution. Saan nga lang galing yung yan, salitang yan? Sa dating PRRD. At kami ay taga-suporta ng mga Duterte. Para maliwanag po, ang most trusted public official sa buong Pilipinas ay si BP Sara. BP Sara po. Hindi ko lang nabasa yung yung tungkol doon sa trust rating ni speaker eh. Siguro hindi nila isinama kasi 0.0001 wala pang 1%. Mahiya ka naman. Mahiya ka. Kumilo ka na ng magbasa ka ng Biblia. Ako hindi ko naman masabi kung anong kasi hindi ako nag-memory ng mga verses eh, mga number ng mga verses ganun. Pero nasa puso at damdamin ko 'yun na kung magbibigay ka ng tulong, hindi yung pang 5 araw. Habang buhay na. Ako hindi ko naman sinasabi na magandang example ako. Na ako ay ginawa ko yung tungkulin ko sa aking pamilya, ganun-ganun. Kasi sabi nga,
Ang family ang pinaka-basic government sa lahat ng mga gobyerno. Diyan ka mag-umpisa sa pamilya mo. Sa trabaho ko kasi, nandun ang maraming pero hindi ako naging masama. Hindi ako naging masama. Sa pakiramdam ko lang, hindi ako naging masama. Hindi ako nang-api ng tao. Tumulong ako sa maraming tao. Ang pamilya ko lang ang napabayaan ko kasi sa trabaho ko, kung saan ako nadidestino, kung saan ako, at saka wala akong oras doon sa pamilya ko na yun pala ang aking neglected na dapat kong ako'y humihingi din ng pasensya sa mga anak ko, mga pamilya ko, dahil napabayaan ko sila dahil sa trabaho, sa nature ng trabaho ko. Maski naman po sa mga pelikula, makikita mo naman, nagkakagalit ang mga mag-asawa dahil dyan sa trabaho yan eh. Wala nang time, may mga appointment para sa family, hindi naman magampanan kasi wala siya sa lugar, wala siya na meron siya sa trabaho. Yan ang pinagsumpaan yung trabaho eh. So wala tayong magagawa sa ganun. Pasensya na kayo mga anak ko. Nagkulang ako sa inyo. Diyada ako na lamang ko sa panalangin na bigyan ako ng Panginoon ng panibagong lakas upang makabawi po ako ngayong matanda na ako. Makabawi ako. Sa halip na akong tulungan, ako dapat tumutulong sa mga anak ko. Yun ang sumbat nila sa akin. So, ganun ang so much for that. Sana humingi ng sorry itong mga congressman sa kanilang Ituloy ninyo yung hearing ninyo mga congressman para gagawa ako ng komentaryo naman sa mga kalukuhan nyo. Ang dapat yung imbestigahan si Congressman Suarez kasi siya may plunder case. Kung magtanong pati ito si dating pulis, pati yung mga background ng isang tao, yung saan ka nag-aral, ikaw ba ay nakapagtapos ng ganito, ikaw ba ay qualified ka bang maging broadcaster? Ako, cellphone lang, nakabili lang ng cellphone, sabi ng isang vlogger. Bistak. Nakabili lang ng cellphone, nagbablog na. Ako yun. Totoo lang. Wala naman akong laptop. Gusto ko lang ibahagi yung aking nababalitaan sa inyo, yung sa iba lang na hindi nakakapanood ng mga current events, yung mga nangyayari sa bansa. Siguro ang cellphone lang ang kanilang Pero lahat naman educated na tayo ngayon dahil sa social media. Napakalakas ng social media. Wala na, daig na nga yung mainstream media eh. Ang mainstream media, sinupalpala na ng sa binusalan ang bibig. So hindi sila nagsasalita kontra sa gobyerno. Wala nang opposition ngayon. Ang mga opposition ngayon, mga hardcore na DDS. Kaya hindi ko naman hinahangad na maging politiko. Hangad ko lamang sumapi ako doon sa tama. Ako sasapit talaga ako dyan ako talaga believe ako kay PRRD. Believe ako kay BP Sara. Lately, narinig ko yung talumpati ni Basti, mayor ng Davao. Binatikos niya yung 5 kilong bigas ba? Hindi raw siya ganun. Yung magpapapicture-picture, magbibigay tatakal ng bigas. Parang, hindi siya ganun. Iba ang style niya. Basta siya nagtatrabaho, sekreto lang, walang media-media. Tumutulong siya sa kapwa. Kung marinig niyo po sana yung kanyang, yung talumpati ni Basti, hanga ako sa tao. Hindi na kailangan pamedya para tumulong sa kapwa.
Akit ng tao lang yung media-media na yan. Tatakal ka lang ng 5 kilong bigas. Kikiluhin mo lang yung itlog para maibenta. Hindi mo naman napababa ang presyo. Hindi ko alam kung anong mentality meron. O yung mga advisor yung ang walang isip. Ginagaya yung si Marrojas. Nasaan yung si Marrojas? Ayun, kumakapit na naman kay Mamsi. Para lang makabalik siguro sa ano. Pero sinasabi ko sa inyo po, mga dilawan, na 8 diretso na kayo, sana mandadala na kayo dyan. Yung mga style ninyo na ginagaya ngayon ni speaker, kayong nag-advise dyan o ito, magtakal ka ng bigas. O ito, magpunta ka sa palengke. O ito, hawakan mong itlog. Kiluhin mo. Naalala ko. Ang hawakan mo, speaker, yung itlog mo, kiluhin mo kung gaano nakalaki. Ang laki na dahil ang dami pala nakadeposito doon pera ng bayan. Totoo po ba, Mr. Speaker? Hawak niyo ang kaban ng bayan. Nasaan po yung sukli sa 2.66 billion? Mahiya naman kayo, Mr. Speaker. Alam ng taong bayan yan. Alam ng taong bayan kung gaano kayo kakurap. Magagalit kayo. Ay patunayan nyo, bigyan nyo kami ng resibo. Mag-liquidate kayo in public. O ito, kagaya nung ginawa ninyo doon sa hearing ninyo. Diba? In public yun. Televised. Sino napahamak doon? Kami ba? Yung si Eric ba? Yung si Eminay ba? Kayo. Kung hindi kayo nag-iisip, kayo ang napahamak doon. Out of 2.66 billion, na-request nyo ng 2022, ang ginastos nyo lamang doon ay 40 million. Sa susunod, gagawa kayo ng GAA, ng batas. Ang i-request ninyo, para meron naman kayong, inuulit ko lang para meron naman kayong mga barya-barya na may tatago. 100 million lang sa loob ng isang taon. 2024. Huwag kayo susubra. Dahil nakaabang ang mga vloggers. Nakaabang ang mga makabayan. Hindi ka makabayang black kasi ang makabayang black mga mga kaliwa yan Ang advocacy ng mga makabayang black ay agawin ng power. Patayin ang mga kumukontra. Yun ang advocacy nila. Bumbahin ang mga makinarya ng mga construction companies para hindi sila makagawa ng kalsada papunta doon sa mga liblib na lugar na isa yun sa mga ginagawa ng NTFL Cup. Tapos tatanggalan nyo ng confidential fund si Sara. O ngayon, butata kayo. 79% ang kanyang trust rating. Kayo, ang sumunod dyan, yung higher education pa din. No? Tapos, Department of Health. Yung the rest niyan, DOJ yata, 51. DOTR, 49. Asan kayo? Hindi, sinama si Baka naman, itong OctoArts, dapat isinasama mo si speaker. Kasi, para masupalpal siya. Noong mga latest nila wala pang 1% nga 0.048 yata yun. Hindi ko masyadong matandaan ang figure Ang natatandaan ko lamang ngayon sa figure yung pinakita sa amin sa hearing niyo kayo rin mismo ng hearing, pinakita sa hearing na ang nagastos nyo pala doon, out of 2,066 million, ang nagastos nyo lamang, December na ngayon 40 million lang. Ibalik nyo yan Ibalik nyo, paliwanag nyo kung saan nyo yan. Kung yan ay mawala, ibalik nyo at bigyan nyo kami ng resibo. Magkikita-kita tayo 2024. Hindi namin kayo tatantanan. Shout out po doon sa mga nag-like po
sa mga Hernandez family, Hernandez clan. Yung iba dyan nasa, parang iniengganyo nga ako ni Ding Hernandez. Siya yata yung nakatira doon sa Davao. At itong mga Hernandez niyan, mga kakilala ko sila, yung mga kakilala ko lang naman ang naglalike sa akin. Sana naman po yung mga, pag naligaw sa inyong, itong aking vlog, paki-like naman po. Or kung yan ay hindi ko naman kayo pinipilit mag-like. Kung magustuhan nyo lamang ang aking informasyon na hango din naman sa mga balibalita, usapang kalye po ito eh. Usapang kalye. Maraming salamat po. Magandang araw. Good health po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po.